Hello. Kumusta? May adlaw kantong tanan, mga kaigsunan, mga kasampyak. Here we go again, boy. America Duterte loyalist. Magaingon nga, kung adunay na idugmo tungkol sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. Mga kasampyak, kung saan kayo sa mundo, sanay nasa mabuti kayong kalagayan, mabuhay po tayong lahat. Time check, it is now 1:37 in the morning, 15th of November 2024, dito sa Brooklyn, New York. So as usual, panggabi po tayo mga kasampyak. So duty na naman. So anyway, ano pa pwede natin pag-uusapan ngayon? So as usual, the same thing, di ba si Tatay Digong nag-appearance dyan sa lower house sa kanilang mga ginagawang political persecution kasi ang ginagawa ng mga kalaban ng administrasyon ngayon na pinamunuan ni Marcos at ng pinsan niyang si Tambaloslos, ang ginagawa nila ay oppression and suppression. So kung kaya political persecution talaga, kasi hinaharas nila itong mga Duterte kasi ayaw na nila makabalik sa serbisyo, takot sila, malaking threat si Inday Sara sa 2028 election, at saka threat sila sa ambisyon ni Tambaloslos Romualdez na magiging prime minister or magiging presidente sa 2028 kung hindi sila papalarin, kasi malaki naman yung malaki talaga or yung posibilidad na hindi talaga papasa itong plano nila na nagiging prime minister yung Tambaloslos. So at least man na magiging presidente sa 2028 na hindi man lang maka 1% sa sorbe, maliban na lang pag ang nagsorbe yung mga relatives nila o itong oktakor na bayaran, di ba? So natunghayan o nakita naman natin yung mga ginawa nila. Wala silang nakuha kay Tatay Digong, wala silang nahita kasi yung mga questions nila, mga line of questionings, pabalik-balik lang. At saka yung pinakahuling alas nila na pinalabas nila si Trillanes na laging inakusa na umaaligid-aligid, at eventually nilabas talaga nila, same thing pa rin yung ebidensya na nilabas niya, yung ebidensya na pinakita niya noong 2016 na sinabing drug lord ang mga Duterte, ganun na kasama si Pulong Duterte, ganun. Then about the bank, kailangan daw mag-sign ng waiver si Tatay Digong para may open up yung sa publiko yung niya, yung bank account niya. Sabi ni Tatay Digong man yan joint account ng pamilya niya. So sabi ni Tatay Digong, okay, pwede i-open ko ito pero sasampalin ko si Trillanes. Natawa tayo doon kasi muntik nang masapak ng microphone stand si Asong Ulol. At sinabi ni Tatay Digong, walang problema yan kasi kahit itong mga congressman, itong mga representatives, itong mga gusto din nilang na may open up tong bank account ni Tatay Digong. So sabi ni Tatay Digong, this time pwede man pero tayong lahat. So pag for sure, for pretty sure, hindi talaga papayag yung mga crocodile dyan sa crocodile farm. Mas marami silang pira kasi mas marami yung ninanakaw nila So sa tingin nyo papayag yun si Atras Abante na i-open yung bank account nila? Itong mga old crocs dyan, sila mga sino pa? Sila mga Dan Bullstar Fernandez, sila si Barbero, sa tingin nyo papayag yan? Naku, hindi yan. Si Asong Ulol, sa tingin nyo papayag yan? Pag i-open mo kasi yung bank account mo, lahat ng mga transactions dyan lalabas yan. Ganyan yung bank account By the time na mag-open ka ng account dyan, na magsisimula yung transactions mo, lahat ng mga transactions dyan, either deposit or withdrawals, lahat yan meron yung dyan, mga date, ganun,
mga oras ganyan eh. So sa tingin ko hindi papayag itong mga crooks. Gusto lang nila si Duterte lang yung mag-open up. So unfair yan kay Tatay Digong, di ba? Same thing pa rin na ano sila, trabahante sila ng gobyerno. Di ba dati about drug testing ganun, hair follicle test. Ganun pa rin, di ba? Dapat din sila ni ano, di ba hinamon din sila ni Inday Sara ganun. Same thing pa rin na dapat din sila magpa-drug testing. Ganun. Di ba na nawala na yung issue doon kasi yung ginagawa nila ay nagkarambol-rambol na eh kasi dahil sa political persecution, itong pangharas nila sa mga Duterte, kung may mga hamon itong makalaban, ina-counter din ng mga Duterte, gumagawa naman sila ng ibang panibagong drama, ganun, para ma-divert itong atensyon. Yan yung pinagagawa nila. Kasi pilit lang nila napapasamain itong mga Duterte. At nakita naman natin na kung paano sila inisa-isa sa pag, take down ni Tatay Digong. Ultimong si Gutierrez, yung Yangon na abogado na abugago, na ang lakas pag mga ibang resource persons doon, sila namang lahat pag mga ordinaryong resource persons or kahit naman hindi ordinary, basta dyan, sinisigaw-sigawan nila. Pero wala silang nagawa kay Tatay Digong. Ultimo si Atras Abante, ang ginagawa niya mahinahon na papitik-pitik lang yung niya. Kung sa Bisaya, papawitik. Hindi nila kaya si Tatay Digong. Tingnan mo, si Yangon Gutierrez, walang nagawa. Inan lang siya eh. Si Luistro, wala ding nagawa. Si Bullstar, lalo na. Kasi wala. Utak doon pang lang naman pang Bullstar. Ang ginawa lang niya lang siya, yung presentation niya. So, ang ginagawa niya from Bullstar, naging siya, dramatic. Naging drama actor siya sa hearing. Then naging director, naging producer pa, sa kanya na lahat ang ganda ng presentation. Putik, kinuha lang sa YouTube PowerPoint presentation. Si si Brusaso, ang ginagawa naman niya defensive. Yung mga tanungan niya defensive, na gusto niya na yung mga sagot ni Tatay Digong shortcut, mga concise, direct to the point, ganun. Tapos inano pa ng yes or no. Sabi ni Tatay Digong, hindi pwede yan hindi pwede yan, pulis, husgado. Kasi yung ginagawa nila for talaga mag-prosecute talaga sila instead of mag-legislate sila magbalangkas ng batas wala. Itong gobyernong ito, ang ginagawa lang gumagastos sila or sila ng mga pira, nagwawaldas para lang sa mga Duterte, para lang sa mga kalaban nila. Walang iya ito. Kung kaya shout out sa sino yung yung youth party list, Duterte youth party list ba yun? Yung dyan na paano sila, napahiya sila kaya nagpalakpakan pa nga yung mga audiences. So, kung kaya nagalit si Barbero pati si Akop nagmamagaling. Sabi niya Pilipino din siya, makabayan. Anong makabayan dyan wala. Sira na yung pangalan mo. Yung sira mong pangalan, sinisira mo pa wala. Kung baka sira na kayong lati. Kasi ang sira nyo naman talaga. Wala talaga yung administrasyon ngayon medyo malamig, mga kasampiyak. So ang masasabi ko lang talaga walang ginawang tama itong administrasyon ngayon So ang atin lang na everything good. Ating talaga na tayo masid-masid lang tayo kung ano yung mga kalukuhan nitong mga gobyerno ngayon dapat tayo. Isa pa pala, may lumalabas na yung tubig palang iniinom nila, may naglabas sa internet iniinom nila yung si Tatay Digong binigyan ng natural, yung lang naman, yung local na mineral water. Pero yung sa kanila, yung gamit nila, yung ininom nila, yung imported water daw yun. Hindi ko na malayan yun. Pero ang nakita ko lang sa video,
kakaiba yung ano, kay Tatay Digong. Parang yung kay Tatay Digong, yung natural spring water lang, gano'n. Wala namang problema, di ba? Pero ang sinabi nila doon sa video na, yung kay Tatay Digong, mumurahin, yung sa kanila, yung mamahalin. So, unfair treatment talaga. Since in the beginning, unfair treatment naman talaga, di ba? Pero ano lang, parang pambabastos yun. Yung gano'n. Wala talaga tong ano to. Wala talaga tong administrasyon ngayon. So, titingnan natin kung ano yung kasunod. Kasi wala naman, kung ako si Tatay Digong, wala naman akong dahilan na attend pa for next hearing. Wala. Sinabi naman ni Tatay Digong, kung may nakikita kayong mali o kasalanan ko, mag-file na kayo, i-file nyo na. Ganun. At saka sabi niya, sige, ako na mismo yung pupunta dyan sa ICC. Kasi alam naman ni Tatay Digong na wala talagang jurisdiction yung ICC sa akin. Kung baga sabi niya, sasampalin ko pa eh. So anyway mga kasampyak, hanggang dito lang muna. Lang tayo mag-updates lang tayo kung ano yung mga bago, yung mga galawan ng kalaban, ganun. Kasi hindi tayo pwedeng maangahin lang tayo pwedeng dapat mag-speak out tayo, speak up tayo pag may ginagawa itong kalaban na mga kawalang hiyaan, di ba? Kaya nagmadali sila nung hearing kasi birthday pala ni Tambaluslos eh. So anyway mga kasampyak, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.